Alam mo ba na kapag nag-melt ka ng white chocolate compound ng Van Houten Professional, tapos nilagyan mo yan ng glucose, makakagawa ka na ng modeling chocolate. Pwede mo pang lagyan ng color yan depende sa paggagamitan mo. Dahil konti lang naman yung kailangan natin, nag-melt lang ako dyan ng 200 grams ng white chocolate compound ng Van Houten. Then meron ako ditong nakababad sa mainit na tubig na 140 grams ng glucose. Para lang lumambot yung glucose and hindi siya mahirap i-incorporate dito sa white chocolate natin. Yun lang yung ingredients natin, white chocolate and glucose. Wala ka nang i-add na iba. Makakagawa ka na ng modeling chocolate na pwede mong ipang substitute para sa fondant. Pwede mo rin itong pang cover ng cakes, under ng buttercream, pero mas gusto ko itong i-under sa ganache. Kasi syempre mainit kasi dito, di ba? Yan, nahaluin lang natin yan. And kapag ka na-incorporate mo na yung glucose, mabubuo na yan ng ganyan. Tapos, hindi ko nire-recommend na maglagay kagad ng color dito pa lang sa pagmimix. Kasi pag nag-add tayo kagad ng color dyan, ang tendency kailangan natin siyang haluin ng haluin. Pagka hinalo ko to ng hinalo, dito pa lang, mainit pa siya, lumalabas yung oil. So, mas recommended ko siyang lagyan ng color kapag ka na-rest na natin siya. Madali lang tong i-rest. Dito sa amin, 1 hour lang to sa chiller lang. So, okay na yan gamitin or kaya lagyan mo ng color. So, ganito yung itsura niyan after resting ng 1 hour sa chiller. Matigas pa siya. Ito lang yung parang downside dito compare sa fondant. Mas matigas kasi siyang masahin kaysa dun sa fondant. Pero once naman na lumambot na siya, magiging okay na yan. Kapag kahirap na hirap ka naman talagang masahin, pwede mo naman siyang ilabas-masok sa microwave 5 to 10 seconds. Tapos, dire-diretso masa, magiging okay na yan. Pero ako, chinatsaga ko kasi siya talagang palambutin gamit lang yung heat nung kamay ko. Kasi gusto ko yung ganitong texture, yung matigas na siya, ready na kagad siyang i-flatten or kaya i-mold. So, ang ginawa ko, pinalambot ko muna siya, as in minasa ko muna siya bago ko siya lagyan ng food color. Para madali nating ma-incorporate yung kulay, madali natin siyang maikalat ng pantay. Pinakamalaking reason kung bakit mas gusto kong gumamit ng modeling chocolate compare sa fondant, kasi itong chocolate fondant or modeling chocolate, masarap siya. Hindi siya lasang asukal, hindi mo siya tatabasin or tatanggalin sa cakes kapag kakainin mo na. Hindi na ako nagko-customize cake ngayon, pero nakakita ako kasi lately sa isang international chef na nilagay niya to sa ibabaw ng macaron. Before, nalagay ko na to sa ibabaw ng cupcakes. Ang ganda. Grabe. So, sabi ko, ay, gusto ko to. Gagawa ko ng macaron tower. Tapos, lalagay ako ng fondant yung ibabaw ng macaron. Parang, wala lang, na-inspired lang ako talaga pag nakakita ko ng magandang bagong pastries. Oo. Parang challenge na din kasi kung magagawa ko din siya ng maganda. Ang ginagamit ko ditong food color is mga oil base. Kasi hindi siya nagbi-bleed. Pagka nasa, kunyari, gumagawa ka ng figure na may halo-halong color, hindi siya nagbi-bleed. And madali siyang, mas matingkad lang yung color for me. Either oil-based na food color or kaya itong ginamit kong food color na powder. Yan, yung mga ginagamit kong food color. Sa storage naman, may papakita ko sa inyo. Ito yun, parang mga 2 to 3 weeks ko na yatang nagawa. And ito yung mga tira. Ayan. Binabalot ko siya ng cling wrap ng doble, tapos ay nilalagay ko sa isang container, panapasok ko sa freezer. Tumatagal siya sa akin ng matagal na matagal lalo na pag nasa freezer, tas tinotoko na lang siya kapag kakagamitin ko. Kahit mga 6 months, hindi naman to nasisira. Before, hindi ako nagkakaproblema. Kunyari, yung cakes ko nakakover sa modeling chocolate. Kahit ilagay ko siya sa chiller, okay lang. Basta siguro mga overnight lang. Hindi rin siguro pwedeng tagalan since may oil to, baka mag-crystallize yung oil pag natagalan. So, ang kagandahan dito, kapag kunyari gumagawa ka ng modeling chocolate, ng mga figures, pwede mong mai-blend siya ng walang seam. Natatawa ko din. Naghahalongkat kasi ako ng mga gamit ko before nung nagko-customize cake ako. Nakita ko tong pang molde ng face. So, wala naman akong hindi red. Nakatawa ko din itsura, parang demonyo naman pero again, para lang maipakita ko sa inyo kasi ganda talaga siyang gamitin pang figures. So, yun lang. Thank you. Bye-bye!